Matapos paalisin sa trono ng ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo, ang 7 taon nang hindi natatalong kampyon na si Gary Russell Jr. Enero ng taong kasalukuyan, ipinag-utos nga po agad ng WBC o World Boxing Council ang pakikipagtuos ng tinaguriang Magnifico sa Mexican undefeated former WBC Super Bantamweight Champion na si Rey Vargas, isa sa mga kilabot ngayon sa featherweight division. Hindi po basta-bastang fighter itong si Vargas mga brad, sapagkat maliban sa unbeaten record nito na 35 wins with 22 knockouts, ay lamang na lamang po ito pagdating sa tangkad at sa haba ng mga galamay. May height itong 5'10.5" at may reach na nasa 71 inches. Samantalang si Magsayo naman ay nasa 5'6.5" lamang at may reach na 68 inches. Bukod dyan mga brad, ay mas malawak ang karanasan nito pagdating sa amateur at professional boxing. Sa kanyang amateur career ay napanalunan nito ng 7 beses ang national championship sa kanilang bansa sa Mexico at nagkamit naman ng gintong medalya sa Pan American Championship. Nag-umpisa bilang professional taong 2010, sunod-sunod na panalo na lahat ay puro knockout sa kanyang unang 15 laban. At sa kanyang ika-11 professional fight ay napanalo na naman ito ang IBF Youth Super Bantamweight title kontra sa kapwa Meksikano na si Gabriel Aguilon. Naging world champion taong 2017 nang masungkit nito ang bakanting WBC World Super Bantamweight title kontra sa tiga UK na si Gavin McDonnell. Nadepensahan niya ito ng 6 na beses bago tuluyang umakyat sa featherweight division. At alam niyo ba mga brad, na 6 na kababayan nating Pinoy ang nabiktima nito. Una nga dito ay si Juanito Rubilar, kung saan tinalo ito ni Vargas via 4th round knockout. Sunod naman ay si Ernie Sanchez, kung saan nakuha ni Vargas ang panalo via unanimous decision. Ikatlo ay si Sylvester Lopez. Bagamat natalo si Lopez dito mga brad, ay dito natikman ni Vargas ang kanyang kauna-unahang knockdown sa kanyang buong professional boxing career matapos itong tamaan ng isang solidong left hook. Ngunit sa huli ay nakuha pa rin ni Vargas ang panalo via technical knockout sa round 7. Ika-4 ay si Berhel Nebran. Natalo ito via technical knockout sa round 6. Ika-5 naman ay si Daniel Pereiras, kung saan nakuha ni Vargas ang panalo dito via second round technical knockout. At ang huli ay si Eduardo Mancito. Dito ay nakuha ni Vargas ang panalo via unanimous decision. Kaya naman masasabi nating hindi basta-basta ang kalibre nitong si Vargas. Kahit po na isa lamang itong mandatory challenger, ay maituturing pa din itong labanan ng 2 kampyon, sapagkat hindi naman nawala ang belt nitong si Vargas dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa pag-akyat po nito sa 126 pounds featherweight division. Pero ganun pa man mga brad, sa paparating nilang sagupaan ay madami ang nagsasabing dihado talaga dito si Magsayo. Ayon pa nga mismo sa isang batikang sports analyst at boxing commentator na si Mr. Kenito Henson, ay hindi siya sang-ayon na itapat si Magsayo kay Vargas, sapagkat pag inalaban mo daw itong si Magsayo kay Vargas ay parang nakalaban mo na rin ang kalibre ni Emmanuel Navarrete. Sa madaling salita mga brad, ang gustong iparating ni Mr. Kenito dito ay hindi pa daw po handa itong si Magsayo para sa kalibre ng isang Rey Vargas. I think if Rey Vargas is going to be his first challenger, I think it will be a very, very difficult fight for Magsayo. No? I would not advise it at all.
if you fight Navarrete or Vargas, it's almost like fighting the same fighter. Both will be very difficult. Pero ganun pa man mga brad, kung ako ang tatanungin nyo, para sa akin ay ito na ang perfect timing upang sagupain itong si Rey Vargas. Sapagkat kung ating sisaya sa atin ang resume nito, ay taong 2016 pa nang huli itong makascore ng knockout. Sa huling 7 laban nito, ay puro sa desisyon nito nakuha ang panalo. Sa madaling salita mga brad, yung momentum nito ay nahinto na, marahil dala ng pandemya at pagkakaroon pa nito ng leg injury, kaya posibleng may kalawang pa ito kapag lumaban kay Mark Magsayo. Bukod dyan mga brad, ay malaki na po ang inimprove ng galawan nitong si Magsayo, magmula ng mahawakan ng legendary coach na si Freddie Roach. Bukod sa mas bumilis at lumakas, ay naging mas matalinong fighter na ito kumpara dati. Kaya naman sa sagupaang Mark Magsayo versus Rey Vargas, ay asahan na natin ang kaabang-abang na umaatikabong bakbakan. Ito ay laban din ng dalawang pinakamahusay na trainer sa mundo ng boxing. Mula pa ng kasagsagan ng rivalry ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez, dahil ang coach ni Juan Manuel Marquez na si Nacho Beristain ay siyang gumagabay ngayon dito kay Rey Vargas. At ang ating pambato naman na si Mark Magsayo ay ginagabayan naman ngayon ng dating coach ni Manny Pacquiao na si Freddie Roach. Kaya naman hindi lang ito basta magkakasukatan ng lakas at bilis ng dalawang fighter, kundi magkakasukatan din ito sa utak ng dalawang legendary trainer. Sapagkat makakabawi na itong si Capredi kay Beristain sa pagkatalo noon ni Manny Pacquiao kontra kay Juan Manuel Marquez sa huli nilang laban. Bukod dyan mga brad, ay posibleng mapasama na itong si Vargas sa koleksyon ng mga Meksikanong binaklas ni Magsayo. Kung ating matatandaan, ang kauna-unahang nabiktimang Meksikano nitong si Magnifico ay si Rafael Reyes noong taong 2015 para sa bakanting IBF Youth Featherweight title. Tinapos niya itong si Reyes via technical knockout sa round 5. Tatlong buwan lamang ang nakalipas, ay sunod naman itong binaklas ang undefeated Mexican fighter na si Yardley Suarez, kung saan tinapos niya ito sa loob lamang ng first round. Aware kasi malakas dito si Suarez in this rest of overhand is out. Wow, what level? What a machine! Magnifico Magsayo! A flurry and down pala. Tsaka yung nakikita. Ito, ataw. Mali si Magsayo. Oh gosh. This is my one time. Second na fight. Wala na. Very impressed. Taong 2016 naman ay nakaharap niya si Eduardo Montoya, kung saan nakuha ni Magsayo ang panalo dito via unanimous decision. Good right by Montoya. Wala na. Tapos ng boxing. Ika-4 ay ang tinaguriang hitman ng Mexico na si Chris Abalos. Sa labang ito ay bumagsak si Magsayo sa round 3. Big left! Big left! Magsayo! Making the sign of the cross. He nailed! Subalit sa huli ay nakabawi at nakuha ang panalo via TKO sa round 6. Ikalima ay si Jose Robles Olvera. Nakuha ni Magsayo ang panalo dito via unanimous decision. Ika-6 ay si Rigoberto Hermosillo. Panalo din si Magsayo dito via split decision. At ang ika-7 ay si Julio Ceja. Panalo dito si Magsayo via knockout sa round 10. At kung mapala rin mga brad, ay si Rey Vargas na ang magiging ika-8 kung magkataon. Ano sa tingin nyo mga brad? Kakayanin kaya ni Magsayo ang bangis nitong si Rey Vargas? Sino kaya ang magwawagi sa kanila? Paki-comment nyo naman sa baba at atin niyang pag-uusapan. Kung nagustuhan mo ang bidyong to, ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.